Nagsisimula ang pelikula sa isang lugar sa disyerto ng Namibia, kasunod ng isang lumang linya ng tren. Ang reyna at ang kanyang pamilya ay nag-e-enjoy sa masayang biyahe sa tren sa malawak na gintong buhangin. Ang kanilang karwahe ng tren ay may dalang katangi-tanging korona na humahantong sa reyna upang turuan ang kanyang seguridad na ibaba ang mga kurtina. Tinitiyak nila sa kanya na nasa gitna sila ng disyerto na walang makikitang tao. Gayunpaman, iginigiit ng reyna na panatilihing nakatago ang korona kahit nasa itaas ng kalangitan. Dito natin makikilala si Mr. A na gumagawa ng engranding entrance sa pamamagitan ng skydiving sa itaas ng disyerto. Ang kanyang drop zone ay ang tren kung saan naroon ang reyna at ang kanyang korona. Samantala, naglalaro ang reyna ng taguan kasama ang kanyang mga apo. Pinapayagan siya ng kanyang mga tauhan ng seguridad na pumasok sa pangunahing karwahe kung saan nakatago ang kahangahangang korona. Sa kanilang sorpresa, sinubukan ng reyna na muling pumasok sa karwahe pagkatapos na naglalaro pa rin ng laro. Doon napagtanto ng mga gwardya na ang taong una nilang pinapasok ay ibang tao na nakabalat kayo bilang reyna. Mabilis silang sumugod sa karwahe para lamang matuklasan ang korona na pinalitan ng isang letra na nagsisimula sa A. Samantala, itinago ni Mr. A ang kanyang disguise sa itaas ng tren at naghahanda na tumakas. Bigla siyang hinarap ng mga gwardya, ngunit walang kahirap-hirap siyang umiwas sa bawat bala ng mga ito. Ginagamit ni Mr. A ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban upang pabagsakin sila hanggang sa patamaan siya ng palaso ng huling bantay gamit ang isang arrow. Gamit ang kanyang advanced na gear, tumalon si Mr. A mula sa tren at ginamit ang hook upang dumausdos sa buhangin. Pinaputukan siya ng gwardya, ngunit naiwasan niya ang lahat ng mga bala at sinurpresa ang gwardya sa pamamagitan ng pagbalik sa tren. Pagkatapos ay dinaig siya ni Mr. A at sinipa siya mula sa riles bago gumawa ng isang dramatikong pagtakas. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga lokal na nagbebenta ng droga na naghihintay ng kanilang sariwang supply. Dito natin makikilala si Ali, na dumating na may dalang portfolio na puno ng droga. Ang kanyang pagiging nerbyoso sa una ay nagdulot ng hinala sa mga dealer, ngunit sa huli ay hinayaan nila siyang umalis. Gayunpaman, nang aalis na si Ali, hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang ID card. Tinitingnan ng isang dealer ang ID, habang ang isa ay nadiskubre na ang isang transmitter ay nakatago sa kanilang kargamento ng gamot. Inilantad nito ang pagbabalat kayo ni Ali, at natuklasan ng mga dealer ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang undercover na pulis. Pinagbantaan nila siya ng baril hanggang sa isang biglaang pagdating ang nagputol sa kanilang pagtatalo. Dito, makikilala natin ang superior ni Ali na si Officer J na mabilis na dumating at inaresto ang mga nagbebenta ng droga. Pagkatapos, ipinakilala tayo kay Officer Sonali na nagkataon na dati ring kaklase ni J. Siya ay itinalaga upang siyasatin ang kaso ni Mr. A at ipakita ang kanyang mga detalyadong natuklasan sa isang pagpupulong. Inihayag ni Sonali na si Mr. A ay isang napakatalino na magnanakaw na kilala sa pagnanakaw ng mga bihirang artifact mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kabilang sa kanyang mga kapansin-pansing pagnanakaw ang pinakabagong hiyas mula sa London, isang hindi mabibiling painting mula sa Paris, at isang kwintas mula sa Istanbul. Ipinaliwanag ni Sonali na si Mr. A ay hindi lamang isang dalubhasang magnanakaw kundi isang bihasang pintor na gumagawa ng kanyang mga disguise bago ang bawat heist. Itinatampok din niya ang kanyang ugali na mag-iwan ng natatanging marka ng inisyal na A sa pinangyarihan ng bawat pagnanakaw. Nang marinig ito, tinukoy ni Officer J ang pattern ng mga pagnanakaw ni Mr. A at binibigyang diin ang kanyang koponan ng naaayon. Si J ay armado na ngayon ng detalyadong impormasyon at isang mahusay na koponan at determinado siyang hulihin ang mahiwagang magnanakaw sa anumang halaga. Samantala, nagdidisenyo si Mr. A ng ilang gadget para sa kanyang paparating na heist. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipat sa araw dahil malapit nang isagawa ni Mr. A sa kanyang susunod na pagnanakaw. Ipinagpalagay ni Jay na posibleng puntiryahin ng magnanakaw ang isa sa dalawang museo na may hawak na mga hindi mabibiling diamante at sinaunang kwintas. Pagkatapos ay inatasan niya ang seguridad na mahigpit na selyuhan ang magkabilang lugar na walang iniwang pagkakataon para makatakas ang magnanakaw. Samantala, si Mr. A ay sumisid sa isang kanal at tumawid sa sahig ng banyo ng museo. Nang hindi natutukoy, nakakuha siya ng access at ganap na tinakpan ang kanyang sarili ng puting pintura. Sa oras na dumating ang pulis, si Mr. A ay nagkunwaring marmol na estatwa at sumama sa tabi ng mga estatwa sa exhibit. Kasunod nito, habang naghihintay ng pagkakataon si Mr. A, naglabas siya ng isang remote-controlled na kotse na kanyang dinisenyo.
Gumagamit siya ng live na feed mula sa kamera ng kotse para palihim na gabayan ito sa museo. Ang kotse ay nakarating sa pangunahing lugar at matagumpay na ninakaw ang brilyante. Susunod, ginamit ni Mr. A ang kanyang paunang naka-install na projector upang lumikha ng ilusyon na ligtas pa rin ang brilyante. Pagkatapos ay matyagang naghihintay siya ng tamang sandali upang makatakas mula sa eksena. Sa ibang lugar, sabik na hinihintay ni Jay ang paglipat ni Mr. A sa exhibition ng alahas sa museo. Natuklasan niya na ang pinakamahalagang kwintas ng museo ay may sira mula pa noong una. Dahil alam niya na si Mr. A ay gusto lang ang mga bagay na maayos at magaganda, napagtanto ni Jay na ang tunay na target ni Mr. A ay ang brilyante sa kabilang museo. Agad na nagpadala si Jay ng mga reinforcement ng pulis sa lokasyong iyon at tinawagan si Ali na manatiling alerto. Habang nasa telepono, aksidenteng nabangga ni Ali ang isang matandang lalaki at humingi ng tawad. Ang matandang ito pala ay walang iba kundi si Mr. A sa kanyang matalinong pagbabalat kayo. Narinig ni Jay ang kanilang pag-uusap at mabilis na hiniling kay Ali na arestuhin ang lalaki. Napag-alaman na lahat ng kawani ng museo ay binigyan ng bakasyon sa partikular na araw na iyon. Habang nasa telepono, pinigilan ni Ali ang matanda upang tingnan ang kanyang ID at iniabot sa kanya ng lalaki ang isang card. Si Ali ay nananatiling tuliro dahil walang pangalan sa harapan. Kalmadong sinabi ng matanda na nasa likod ng card ang kanyang pangalan. Binaliktad dito ni Ali at, sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang pirma ni Mr. A. Bago makapag-react ang mga pulis, mabilis na tumakas si Mr. A sa isang manhole sa ilalim niya at nawala sa harap ng kanilang mga mata. Sinubukan ni Jay at Ali ang kanilang makakaya upang mahuli siya, ngunit si Mr. A ay nakatakas muli sa pamamagitan ng kanyang tusong mga taktika. Kasunod nito, lumitaw si Mr. A sa paliparan sa isa pang disguise. Iniulat ng media ang kanyang susunod na target, isang hindi mabibili na 600 taong gulang na espada. Kinabukasan, dumating si Jay at ang kanyang pangkat sa palasyo at mahigpit na binabantayan ang lugar. Nakahanap si Mr. A ng alternatibong ruta sa loob ngunit nakatagpo ng isa pang magnanakaw na sinusubukang nakawin ng espada. Binalaan niya ang magnanakaw na huwag hawakan ito at ibinunyag na ang espada ay napapalibutan ng mga hindi nakikitang laser. Ang mga laser na ito ay magte-trigger ng mga alarma at magbibigay ng mga electric shock sa pamamagitan ng mga butas sa mga dingding kapag may dumikit dito. Sa isang matapang na hakbang, naghagis ng barya si Mr. A patungo sa laser na agad na nag-alarm. Ang mga kalapit na gwardya ay agad na sumugod sa lugar habang ang mga electric shock ay nagpapagana at nawalan sila ng kakayahan. Sinamantala ng isa pang magnanakaw ang pagkakataon na tumakas gamit ang espada at iniwan ang signature move ni Mr. A. Dahil sa galit, hinabol ni Mr. A ang magnanakaw. Samantala, inarangan ni Sonali ang impostor na nagpapanggap na si Mr. A at tinutukan siya ng baril. Saktong dumating si Mr. A para desarmahan si Sonali at pagkatapos ay iniligtas ang impostor mula sa pagkahuli nito. Naiwang bigo sina Sonali at Jay nang muling dumausdos sa kanilang mga daliri si Mr. A. Sa sandaling marating nila ang kanilang ruta sa paglabas, tinanggal ng isa pang magnanakaw ang maskara nito at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang babae na nagngangalang Seneri. Lumalabas na si Seneri ay isang tagahanga ni Mr. A at sinusubukang nakawin ng espada sa pag-asang makilala siya. Sinusubukan niyang hikayatin si Mr. A na bumuo ng isang alyansa at magtulungan. Gayunpaman, tinalikuran niya siya at umalis habang dala ang hindi mabibiling espada. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, sinimulang obserbahan ni Mr. A si Seneri at lumapit sa kanya na nakabalat kayo. Humanga siya sa kanyang determinasyon at sa wakas ay pumayag siyang kunin siya bilang kanyang kapareha. Pagkalipas ng ilang araw, ay protektado ng kombinasyon na siya lamang ang nakakaalam. Inihayag na si Seneri ay nagtatrabaho ng palihim para sa pulisya mula pa noong una. Nahuli siya sa panahon ng pagnanakaw, ngunit binitawan siya ni Jay nang mangako siyang tutulungan siyang mahuli si Mr. A. Hindi nagtagal, dumating si Mr. A sa sinihan na nakabalat kayo upang makipagkita kay Seneri. Binibigyan niya siya ng pasaporte at mga tiket para sa isang paglalakbay sa Rio, kung saan isasagawa nila ang kanilang susunod na pagnanakaw. Si Jay, na nagtatago sa mga anino, ay narinig ang kanilang buong pag-uusap, habang si Mr. A ay nananatiling walang kamalayan sa kanyang presensya. Kasunod nito, dumating sina Mr. A at Seneri sa Rio, kung saan nag-aabang din sina Jay at Ali, ayon sa plano. Napag-alaman na ang mga pulis ay mananatili sa kambal na kapatid ni Sonali na si Monali na nakatira doon. Samantala, nagsimulang magtiwala si Mr. A kay Seneri at tinugunan niya ang kanyang tiwala.
Sa wakas ay nakilala niya ito ng walang anumang disguise at inihayag ang kanyang pangalan na si Adrian. Pagkatapos ay tinanong niya si Ceneri kung pinagkakatiwalaan siya nito at buong puso niya itong inihayag. Nakakagulat, sinubukan siya ni Adrian kung kaya niyang tumalon sa bangin at sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Sinundan niya ito ng cable na nakakabit sa kanyang sarili para sa kanilang kaligtasan. Lumalabas na pagsubok lang ito para malaman kung mapagkakatiwalaan niya si Ceneri at mas lalo niyang nakuha ang tiwala ni Adrian sa pamamagitan ng kanyang pagpayag na tumalon. Kinabukasan, namamasyal si Adrian na nakabalat kayo at hindi inaasahang nakasalubong niya si Jay. Bagamat sila ay mga estranghero, sa kalaunan ay nag-usap sila ng matuklasan na pareho silang Indian. Mentos sa bayan. Si Jay ay nagpapanggap na isang manunulat habang sinasabi ni Adrian na nangongolekta siya ng mga barya para mabuhay. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Ceneri si Adrian at ipinaalam sa kanya na aalis siya ng ilang oras. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jay at nag-ayos ng lugar para magkita sa kanilang lokasyon. Kalaunan ay isiniwalat ni Ceneri kay Jay na sapat na ang nakuha niyang tiwala kay Adrian upang makita ang tunay na pagkatao nito. Ipinaalala ni Jay sa kanya na umaasa siya sa kanya at tiniyak niya sa kanya na tutulungan niya itong mahuli si Adrian. Nang maglaon, dinala ni Adrian si Ceneri sa isang museo para tapusin ang kanilang susunod na plano. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanilang target para sa paparating na heist, isang koleksyon ng mga sinaunang barya na nagkakahalaga ng humigit kumulang 150 crores. Pagkatapos ayusin ang kanilang diskarte, pumunta si Ceneri sa isang party kung saan lihim siyang nakipagkita kay Jay. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang mga detalye ng paparating na plano ni Adrian. Pagkatapos ay binigyan siya ni Jay ng isang device kung saan maaari niyang alertuhan ang pulisya kapag na-activate ito at inutusan siyang gamitin ito kapag nasa loob na sila ng museo. Hindi nila alam, pinagmamasdan sila ni Adrian sa iisang event na nakabalat kayo. Naging malinaw kay Adrian na sina Ceneri at Jay ay nagtutulungan noon pa man. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigo matapos matuklasan ang katotohanan dahil nahulog na ang loob nito para kay Ceneri. Kinabukasan, si Ceneri ay nakikitang balisa sa tuwing kasama niya si Adrian. Bigla niyang tinanong kung ano ang mararamdaman niya kung mamatay siya kinabukasan. Ipinagtapat ni Adrian ang kaba sa nalalapit nilang pagnanakaw, isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan. Ang kanyang mga salita ay medyo malabo na nag-iiwan kay Ceneri ng pakiramdam na higit pa ang nalalaman niya kaysa sa ipinapaalam niya. Kasunod nito, lumabas sina Adrian at Ceneri sa isang party kung saan naroroon din si Jay. Lumitaw si Adrian nang hindi nagbabalat kayo at kalaunan ay nakilala niya si Jay ng harapan. Sa wakas ay kinikilala na nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Si Adrian ay si Mr. A at si Jay ang pulis na tumutugis sa kanya. Gayunpaman, hindi agad hinuli ni Jay si Adrian dahil plano niyang hintayin at hulihin siya sa akto. Kinaumagahan, hinarap ni Adrian si Ceneri at hiniling na aminin niya ang katotohanan. Inamin niya na nakikipagtulungan siya kay Jay ngunit nakiusap kay Adrian na pagkatiwalaan siya. Bilang tugon, hinamon niya siya sa isang mapanganib na laro ng Russian roulette. Kinakabahang sumang-ayon si Ceneri, determinadong mabawi ang kanyang tiwala. Nagsalitan sila sa paghila ng gatilyo sa isa't isa hanggang sa isang bala na lang ang natitira. Napunta ang baril sa mga kamay ni Ceneri, na iniwan si Adrian upang harapin ang huling sandali ng katotohanan. Maluhaluhang ipinagtapat niya na niloko niya siya at tinatanggap niya na nararapat siyang parusahan. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Ceneri ang kanyang pagmamahal para sa kanya at mabilis na hinila ang gatilyo sa kanyang sarili. Sa isang nakakagulat na twist, walang laman na bala ang revolver. Dahil hindi ito nilagyan ni Adrian ng bala noong una pa lang. Napagtanto ni Adrian ang kanyang sinseridad at nagsalo sila sa mapusok na halik. Kasunod nito, binabantayan ni Ali at Jay ang isang koleksyon ng mga barya sa museo. Ang braso ay nahuli at nadurog sa pagitan ng kotse at isang truck. Pagkatapos ay naglabas si Adrian ng mga gagamba para sa mga bata sa museo. Ang kaguluhan sa lugar ay nagpapahintulot sa kanila na nakawin ang mga barya ng hindi natutuklasan. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Jay sa apartment na tinutuluyan ni Adrian, ngunit nakita itong wala ng laman. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ceneri na nagpahayag na pinili niyang tumayo sa tabi ni Adrian. Mabilis na nagsagawa ng search operation ng pulisya para maaresto sila. Di nagtagal, nakita ni Ali at Jay ang mga tusong magnanakaw na tumatakas sakay ng isang motorsiklo. Isang mabilis na habulan ang naganap na humantong kina Adrian at Ceneri na maghiwalay upang maiwasang mahuli.
Sa huli ay naabutan ni Jay si Adrian na tumangging sumuko sa kabila ng matinding pakikibaka. Sa kanilang paghaharap, dumating si Ali sa pinangyarihan na nakatutok ang kanyang baril kay Suneri. Natagpuan ang kanyang sarili sa isang desperado na sitwasyon, nahati sa pagitan ng pag-iwas sa pag-aresto at ang kaligtasan ni Suneri na mahal niya. Biglang nagtanong si Adrian kina Ali at Jay, nagtatanong kung may nagmahal na ba sa isang tao para patayin sila. Ang kanyang mga salita ay nagpapalito kay Ali at Jay, ngunit naintindihan agad ni Suneri ang kanyang pahiwatig. Hindi inaasahang pinaputokan niya si Adrian, dahilan para mahulog ito mula sa bangin hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ay nagpasya si Jay na pagbigyan si Suneri mula sa pagkakakulong. Malamig niyang sinabi na ang parusa sa kanya ay ang mamuhay sa kasalanan ng pagpatay sa kanyang minamahal. Ang eksena ay pinutol sa 6 na buwan mamaya. Si Suneri ay namamahala na ngayon ng isang maliit na restaurant, masaya sa kanyang buhay, at hindi nasangkot sa mga kriminal na gawain. Ilang sandali pa, makikita natin si Adrian sa iisang restaurant at mukhang malalim pa rin ang pag-iibigan ng dalawa. Lumalabas na sinadya niya ang kanyang kamatayan sa panahon ng paghaharap kina Jay at Ali. Sina Adrian at Suneri ay nagplano na pekein ang kanyang kamatayan upang iwanan ang kanilang buhay sa krimen at magsimula ng bagong buhay bilang mga ordinaryong sibilyan. Pagkatapos, dumating si Officer Jay sa restaurant para harapin ang dalawa. Malamang na alam niyang buhay pa rin si Adrian, ngunit pinayagan niyang itong magpalamig muna at balak na arestuhin siya bilang isang sorpresa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Adrian na siya ay tunay na nagbago na at nakatuon sa pamumuhay ng isang mapayapang buhay kasama si Suneri. Kusang loob niyang ibinigay ang lahat ng ebidensya na maaaring magsampa sa kanya kay Jay. Nang marinig ito, napahanga si Jay sa pagbabago niya at sa katapatan ni Adrian. Nagpasya siyang huwag siyang arestuhin at binigyan sila ng pagkakataong yakapin ang kanilang bagong buhay malayo sa krimen. Tinanggap ni Jay ang ebidensya at nag-aalok ng kanyang mga pagpapala para sa kanilang kaligayahan at kinabukasan. Ang pelikula ay nagtatapos sa pag-alis ni Jay sa restaurant, ipinapakita na sa wakas ay malaya na sina Adrian at Suneri mula sa mga anino ng kanilang nakaraan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.